Ha? English? Hindi naman, kahit Tagalog, English. Okay, picture lang tayo, Nico. Okay. Wait lang ha, ito na. Okay na, start na. Sige, tol. Pangalan muna, pangalan, school, tapos course. Yun yung umpisa. Ano, Okay. sige. Susulat mo lang ba yan? O kailangan recorded? Recorded, tol. Kasi gagawa kami ng, ng transcribe. Sige. Pwede Tagalog yan, Pwede. Sige, pangalan muna. Ano pangalan mo, tol? Ako po si Nico John M. Reyes. School? School po is Asian Institute of Maritime Studies. Okay. Course mo, tol? Course is Marine Transportation. Ilang taon dyan na, tol? Ano po? Ilang taon, tapos gender? 21 years old, male. Ito, tol, pangatlo is, how many hours per week do you typically work at your job? Kapag sasabihin kasi natin 4 hours siguro, bali times natin sa 7, 14, 21. Parang halos 28 hours din. 28 hours to 50 hours. Tol, ano muna yung trabaho mo? Ano po, nag-joyride po. Okay, joyride. Ito, tol, yung pang-apat. What's your typical bedtime during the week? Best time ng ano po? Ano yung typical na pagtulog mo? Anong oras? Ang typical na pagtulog ko is 1 p.m. to 5 p.m. Okay. Ito yung pang-lima, tol. When do you usually wake up? Yun yung sinabi mo na 1 p.m. 5 p.m. Kasi uwi muna ako school tapos matutulog, tapos babayain na ako hanggang sa makapasok na. Okay. Ito yung pang-anim is, how many hours of sleep do you aim for each night during the week? Ilang oras yung tina-target mong tulog? Sa akin kasi parang 4 hours okay na sa akin. 4 hours. Yung pang-7 naman is, describe a time when you felt super tired or sleepy during a laboratory class. What was that like and how did it affect your ability to focus and participate? Tol, describe mo lang yung oras na yung sobrang pagod ka, inaantok ka during laboratory class. What was that like? Paano siya nakaka-affect sa ability mo? Bali kasi nung second sem, bali bravo ako noon. Tapos umaga yung laboratory. Bali bago kasi ako pumasok, bumabiyahe muna ako ng 3 hours. Bali nakakapagod kapag may laboratory ng 7 AM. Tapos bandang 8 to 9, nakakatulog ako minsan sa laboratory, tapos napapagalitan minsan. Ayun yung parang stressful na oras para sa akin. Sobrang pagod ka, no? Oo. Okay, salamat, tol. Yung pang-8 is, ano lang to, yes or no, tol? Are you currently working while studying? Yes. 9 is, do you notice any difference in your performance in laboratory classes on days when you had a good night's sleep versus days when you haven't? May na-notice ka bang diferensya sa performance mo during laboratory? Yes. Yes, tol. Bakit? Yeah. Ano isipin mo, tol? Kasi kapag mas kompleto yung tulog, mas nakakapag-focus, tas mas aware ka sa ginagawa mo, less common mistakes, less careless mistakes. Okay. Number 10 is, when you are feeling tired or sleepy during a lab class, do you have any tricks or techniques for staying alert and focused? May ginagawa ka ba, tol, dyan? Inaantok ka na, may ginagawa ka para magising yung sarili mo, makapag-focus ka, ganun? Usually kapag ganun, bago ako pumasok sa school, bumibili ako ng Sting. Sting, tapos kalahati sa umaga, tapos kalahati sa hapon kapag full skid. Para mabuhayan ka, no? Oo. Pang-11 naman is, have you experienced any challenges balancing work and school responsibilities? Usually, ang na-experience kong challenges kapag binabalance yung school and work is yung kapag nandun na tayo sa part na financial, na kapag naapektuhan na yung pag-aaral, dahil mas kailangan pagtuunan ng pansin yung pagtatrabaho para mapatuloy yung pag-aaral. Para masuportahan yung studies mo. Okay, yung pang-12 tol is, if you are struggling with sleepiness or fatigue affecting your laboratory classes, do you know where to go for support or advice? Meron ka bang nasasabihan, tol, na maghingi ka ng advice? Ganun. Minsan kasi kapag ganyan, sarili mo lang din talaga maaasahan mo. Kapag ganyan, kailangan, kahit minsan parang kinakalaban mo na yung sarili mo, kailangan alagaan mo rin yung sarili mo dahil ikaw rin din mahihirapan sa sarili mo. Parang pilitin mo pa rin i-balance kahit minsan medyo mahirap. Hindi ka nanghingi ng tulong sa prof, ganun? Nagsasabi ka na... Hindi. Talagang sarili mo lang, tol, no? Oo, hindi ko sila, walang special treats. Ito ba? Ito pang 13 tol, dalawa na lang to, dalawa. Sige.
Ito pang 13, what do you think could be done to help students like you get better rest and perform better in their lab classes? Siguro pag ganyan siguro ang pinakamagandang way talaga is i-manage yung time management. Tapos gawin agad yung mga schoolworks para hindi matambak kasi full schedule. Ahead of time, no? Gagawin na Oo. agad yung mga ano. Yes. Oo. Ito, last one. Last one. Is there anything else you want to add about how sleep affects your experience in laboratory classes? Any stories or insights you think are important to share? One of the Paano things that I nakakapekto yung ano? sige. One of the things that I can share in my life as a working student that deprives sleep is kapag ang ano ba pinakamagandang ikwento? Kapag hindi ako nakapag-aral nung hindi ako nakapaghanda para sa laboratory na yun, tapos minsan nate-tempt ako mangopya na lang. Tapos hinahayaan ko na lang ma-zero ako o kaya pipilitin ko mag-review last minute para lang kahit papaano may score. Tapos kapag nangyari yun, mababa yung score ko, bumabawi na lang ako sa next laboratory para hindi bumagsak yung subject ko. Tol, may oras ba na ano, na inuuna mo yung tulog mo kaysa mag-review ka, gumawa ka ng laboratory homework, ganun tol? Oo, mas inuuna ko yung tulog ko. Okay. Kasi kapag Thank you. antok na antok na talaga, hindi na kaya. Hindi na kaya, no? Oo, hindi na kaya mag-function. Yun lang tol, maraming salamat. Picture ulit tayo, dyan na sila. Sige, sige. Kasi open cam